Hi, friend! Lately nga, napansin namin ni Javi na nagkakaroon na ng discoloration yung nabili naming hard deflex. Simula kasi nung ginawa namin itong bahay, yes, opo, tama po kayo ng rinig, kami lang po mag-asawa yung nagtayo nitong bahay. Slash, tindahan namin. Hindi namin siya napinturahan. Hindi ko nga alam kung bakit hindi namin siya napinturahan kasi yung side, yung loob, pati yung ibang parts naman nitong bahay, napinturahan na namin. Or maybe because na-excite lang talaga kami na mag-operate ng tindahan, kaya di na namin na-schedule na pinturahan pa itong halaman. Buti na nga lang kahit papaano, may natira pa kaming pintura na ginamit namin nung mga nakaraan. Kaya medyo naka-minus-minus din kami sa gastos. Kasi nung pinaplano namin itong bahay slash tindahan, puro estimation lang kami. Tapos, nung ginagawa na namin siya, doon ko talaga na-realize na sobrang gastos talaga palang magpagawa ng bahay. Kaya kahit napilitin mo man na ipagkasya yung budget na nakalaan, talagang susobra siya kasi sobrang mahal na ng mga materyales. Kaya nga, thank you Lord kasi binigay niya kami ni Habi ng strength talaga para pagtulungan na matapos itong bahay. Di mo kinaya. Ay, dami ko na namang sinasabi. Babalik tayo. Nung napansin na nga namin ni Habi na kailangan na talagang i-retouch, i-retouch? Sana all pwede i-retouch. Kailangan na talaga siyang pinturahan kasi nga, syempre, di ba, front ito, nakakaya naman sa mga customer kung pangit tignan. Alam niyo ba, while ginagawa namin itong bahay, talagang na-appreciate ko yung hirap na ginagawa ng mga laborers natin na gumagawa ng bahay. Kasi sobrang detalye at sobrang nakakapagod lalo na kapag mahiit yung panahon. Kasi literal talaga na dugot pawis yung mailalabas mo kapag gumagawa ka ng ganito. Syempre, yung pagpaplano pa lang, sobrang hirap na kasi sa planning pa lang, doon mo makikita kung paano yung magiging outcome ng gagawin mong project. Lalo na kapag bahay kasi dapat matibay talaga yung foundation. Kasi doon magre-rely yung mga susunod na parts ng bahay. Kasi, based on my experience, proud carpentera yun. Kasi, nung ginagawa namin ni Habi yung foundation ng bahay, doon talaga kami tumagal. Kasi lagi akong may doubt. Kasi pareho naman kami talagang walang experience sa paggawa ng bahay. Actually, siya, nakaranas na mag-construction, pero hindi naman talaga yung construction na pagbuo talaga ng bahay. Lalo naman ako, ano bang alam-alam ko sa paggawa ng bahay, di ba? Pero pinush pa rin namin kahit wala kaming idea kung ano yung magiging outcome. Kasi sabi namin, kaya nga ng iba, di ba? Siyempre, kaya rin namin. Share ko lang, yung mga unang days nga na binubuo namin itong house, na pagkamalan pa na gagawin namin ay kulungan ng kambing. Paano ba namang hindi mapagkakamalang kulungan? Yung mga ginamit lang namin na materials doon ay yung mga lumang kawayan at mga gamit ng kahoy. Kaya for sure, kahit sinong titingin, nakakalain talaga na yung ginagawa namin ay kulungan ng hayop, diba? Pero sa mga ganong pagkakataon, dinatawanan na lang talaga namin ni Habi kasi nga, sabi namin, hindi rin namin alam kung ano talaga yung magiging outcome nung gagawin namin. Puro visualize lang kasi kami at saka imagination. Basta ang rules, kung ano yung mga nakalagay sa talagang DIY floor plan namin, yun dapat yung masunod. Ang ipinagpapasalamat ko lang talaga ay kahit papaano may experience si Habi sa pagko-construct at sobrang familiarize talaga siya pagdating sa mga sukat-sukat. Isa rin kasi sa na-realize ko na ang pagbuo pala ng bahay ay para ring pagbuo ng puzzle. Dapat sakto ang sukat at ang angle. Hay, ang dami ko na naman kwento. Pininturahan na rin pala ni Habi pati ito yung papatungan ng mga products. Diyan pinapatong kasi yung mga binibili ng mga customer. Sinama niya na rin pati yung mga gilid-gilid na kailangan na rin i-retouch. Kung napapansin nyo yung sa may baba ng tindahan namin, na plasteringan pa lang siya, hindi pa namin siya na-finishing kasi sobrang nabibisi na kami sa tindahan. At kapag nagkakaroon kami ng vacant time, ay unti-unti namin inaayos yung mga kulang pa sa tindahan. Talagang priority lang namin yung pagbukas ng tindahan kasi nga nasasayangan kami sa mga araw na dumaraan na pwede na naman ng kumita. Pati nga yung flooring dito sa labas ay hindi pa buo kasi sobrang kulang na kulang talaga yung time namin ng mag-asawa. Pero nakaplano na rin naman siya, hinahanapan lang talaga namin ng mahabang oras para kahit pa paano isang gawaan na lang lahat. Or kung hindi man namin lahat, kahit pa paano mapaunti-untian na namin. O diba, sobrang umaliwalas na siya tignan nung natapos na namin siyang pinturahan. Hindi pa man siya ganun kaganda at kabuo. Thank you Lord kasi kahit pa paano, yung pangarap lang namin noon, meron na kami ngayon. Actually, hindi talaga ako into business. Hindi talaga yan pumasok sa isip ko dati na mag-business. Pero nung naging kami ni Habi, start pa lang ng relationship namin, lagi niya nang sinasabi na isa sa pinakapangarap niya is magkaroon siya ng sariling business. Kahit ano, basta business. Kasi nga, kapag may business ka, ikaw yung boss, hawak mo yung time mo, pwede ka mag-decide kung kailan ka magpapahinga, magtatrabaho ulit, na hindi kailangan ng sobra-sobrang stress at pressure. Actually, wala naman talagang madali. Kasi may sariling business ka man o nagtatrabaho, kailangan mo pa rin maging masipag. Kasi kailangan mo i-provide lahat ng needs mo. Kaya wag talaga tayong titigil ng mangarap. Kasi darating yung panahon talaga na hindi man bigla, pero unti-unti mong mararamdaman na yung dati mga pinapangarap mo lang, nasa iyo na ngayon. Or kung hindi man ngayon, darating yung tamang panahon.